Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, isa po sa magandang katuruan ng ating relihiyong Islam ay mahalin natin ang ating kapatid sa Islam. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ayon sa pinakamalapit nitong kahulugan, hindi magiging tunay na mananampalataya ang isa sa inyo maliban lamang sa gustuhin niya, mahalin niya sa kaniyang kapatid ang mga bagay na gusto niya sa kaniyang sarili. Kaya kung gusto mo na magkaroon ka ng tunay na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay narapat lamang na mahalin mo ang iyong kapatid. Huwag kang gumawa ng mga gawain na masama na ikakagalit ng iyong kapatid, at kung ano yung mga bagay na ayaw mong gawin sa iyong sarili ay huwag na huwag mong gawin sa ibang tao, dahil yan po ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang narapat lamang sa atin ay mahalin natin ang kapatid natin sa Islam. Sino mang tao na tulungan niya ang kaniyang kapatid sa kaniyang pangangailangan ay magkakaroon siya ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangangailangan sa araw ng paghuhukom, mga kapatid sa Islam. At sa oras na yon ay tanging sa araw na ito o tanging sa araw na yon ay si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may kapangyarihan. Kaya kung gusto mo na ikaw ay tulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, araw ng paghuhukom, at sa oras na yon ay si Allah lamang ang makapangyarihan, ay tulungan mo ang iyong kapatid sa Islam. Kahit sa pamamagitan lamang ng dua, mga kapatid sa Islam. Dahil sino mang tao na tulungan niya ang kaniyang kapatid kahit lamang sa panalangin, dua, tunay na mayroon siyang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga malaika o mga anghel ay papanalangin siya ng biyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng kaniyang panalangin sa kaniyang kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.